Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Patay ang isang senior citizen sa Oslob, Cebu matapos pagtatagain ng kanyang asawa dahil umano sa pagiging maingay. Sa San Carlos Negros Occidental naman, mahigit 100 pamilya ang nasunugan. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Mabilis kumalat ang apoy sa hindi bababa sa 80 bahay na nasunog sa San Carlos Negros Occidental. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng matitirahan. Pansamantala silang nananatili sa evacuation center. Upon responding, medyo lapad-lapad na siya. Very light materials lang gid siya. Dikit-dikit kayo ang panimalay. As of this year, I think this is the widest. I will try to check if kung may power interruption, maybe candles or sigarilyo. Ayon sa BFP, umabot sa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala. Isang oras nagkatensyon sa Barangay Estefania, Bacolod City matapos i-hostage ng isang lalaki ang kanyang kaanak. Ayon sa pulisya, pumunta ang suspect sa bahay ng kanyang ina, bit-bit ang kutsilyo at martilyo. Nagkataong naroon din ang kapatid niya at 2 pamangkin. Kaagad na nagtago sa kwarto ang mga kaanak ng suspect. Atakiho niya, may lang nakasulod sa kwarto. Naniraman ang ini mga iman ng pamilya man lang nanaya utol ya kagwa kay nablos no nang lock sila tudo kay may bit patalom ang ano mo may patalom ang lalaki ang aton si Pichado kag isa ka martilyo kay gusto pagwaon gusto man guro magwa sa pamilya guro hindi man makagwa kay ang gate sirado. Ayon sa pulisya, nagalit ang suspect ng aksidenteng matapunan ng mainit na tubig ang kanyang kamay at nang makaapak ng pako. Sa huli, umakyat sa pader ang operatiba at napasok ang bahay hanggang sa nakontrol ang suspect. Nadala lang ko to sa ako na kaakig bla ka ganwa kay ginahilanat ko to sir mo at that time to. Pagkatapos? Hindi dapat ani natabo na gid sir. Ayon sa pulisya, desididong pamilya na magsampa ng kasong grave threat at alarm and scandal. Napag-alamang under probation pa ito sa kasong illegal possession of firearms. Tinaga at napatay ng isang lalaki ang kanyang misis sa Oslob, Cebu. Nagtamo ng maraming sugat ang biktimang 72 taong gulang. Nahuli ang suspect sa Mandaue City. Paliwanag ng mister ng suspect, wala siyang maayos na tulog dahil sa ingay umano ng kanyang misis. Mahal pa siya na ikabo naman doon na lang. Tulog kayo yawan din, bungol ako. Although meron na silang mga dating mga pag-aaway, misunderstanding, but this time napuno siya kasi dumating na rin sa point na hindi na raw siya makatulog. Gawa ng mga yaw-yaw. Ayon sa panganay na anak ng mag-asawa, mapapatawad nila ang ama pero itutuloy nila ang pagsasapa ng kasong parricide. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakapagtala ng 37 volcanic earthquakes sa Bulkang Canlaon sa Negros Island sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng indikasyon yan na may tumaas na magma mula sa ilalim ng lupa at may posibilidad ng pagputok. Sa abiso kagabi tungkol sa umiigting na aktibidad ng bulkan, sinabi ng ahensya na hindi bababa sa 5 pagyanig ang naramdaman sa Canlaon City sa Negros Oriental. Nagbuga rin na mahigit 2,700 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang Bulkang Canlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa kasalukuyan, naka-alert level 2 pa rin ang Bulkang Canlaon. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone, pati ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Inaabisuhan rin ang mga residente roon na gumamit ng mask o towel bilang pantakip sa bibig at ilong. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area malapit sa Batanes. Huling namataan niya ng Pag-asa, 680 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Patuloy namang lumalapit sa PAR ang isa pang LPA na namataan sa layong 2,415 kilometers silangan ng Eastern Visayas.
Nananatili ang tsansa maging bagyo ng mga nasabing LPA pero sa ngayon, wala itong direktang epekto sa lagay ng ating panahon. Hanging habagat pa rin ang magpapaulan dito sa Luzon habang mga local thunderstorm ang aasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Rizal, Laguna, Nueva Ecija, Quezon, Bataan at ilang panig ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang alas 11:20 ngayong umaga. Sa mga susunod pang oras, uulanin muli ang malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Isinusulong ng Department of Energy na mas palawigin pa ang paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Sa ikatlong Clean Energy Conference sa Mandaluyong, target daw ng DOE na 35% ng power generation o ginagawang kuryente sa bansa ay manggagaling sa renewable energy sources pagsapit ng 2030. Para maabot po yan, papayagan na sa ilalim ng ating batas ang 100% foreign ownership sa mga renewable energy projects. Isinusulong din ng gobyerno ang iba pang proyekto gaya ng voluntaryong pag-install ng solar panel sa bubong ng bahay. Bukod daw sa makatitipid sa electricity bill, makatutulong din ito sa kapaligiran dahil nababawasan ang carbon emissions. Nagsalita na si Sparkle Star at Korean heartthrob Kim Jisoo tungkol sa mga kinasasangkutan niyang alegasyon sa South Korea. Base sa nirelease na article ng South Korean site na Sports Chosun, pinaliwanag ng aktor na naresolba na ang school violence allegations, partikular ang bullying. Nilinaw na raw ang anyay misunderstanding sa kanilang magkakaibigan at ngayon moving forward na sa kanyang buhay at karera. Nanindigan din si Jisoo na hindi totoo ang sexual assault allegations laban sa kanya. Sa ngayon, happy siya sa natatanggap na pagmamahal at suporta ng fans. Ready na rin daw siyang i-level up ang kanyang acting career, hoping na maging parte ng isang musical o play at English global production. Mapapanood si Jisoo sa Afternoon Prime na Abot Kamay na Pangarap at nakatakdang bumida sa highly anticipated film na Mujiki. Nasa spotlight po natin ngayon ang isang bata from Quezon City. Hetong si baby girl kinagigiliwan sa kanyang reaction habang nasa tricycle. Bakit nga ba? Attitude 101 lang naman ang 3-year-old na si Laya. Cute sa kanyang pagtataray with matching kunot ng noo at taas kilay, oh! Napuwing pa ang ating bida kontra bida, pero bakit nga ba wala sa timpla ang mood ni Laya? Paglilinaw ng kanyang parents, caring daughter at big sister ang kanilang panganay. Kaya lang, nung araw na yan, hindi pala napagbigyan ng request na mamasyal. Mahigit 400,000 ang views ng video. Trending! Nakakaaliw naman talaga. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.